Sa gitna ng hintayan na naman kung magkakansela ng klase kanina, aminado ilang lokal na pamahalaan na naninibago pa sila sa bagong patakaran ng pagsuspindi ng klase. Pero ang ilang magulang hindi pa rin maiwasang madismaya. Saksi si Jam Sisante. May mga nagbangka habang ang ilan sumakay na sa kariton. Kanya-kanyang diskarte sa pagpasok ang ilang estudyante sa mga binahang bahagi ng Quezon City dahil wala namang anunsyo ng suspensyon ng klase. Dati na itong problema kaya ganun na lang pagkainis ng ilang magulang. Siyempre, nakabihis na yung anak mo, pumasok sa school, tapos sasabihin suspended. Siyempre, babalik rin yung mga bata. Hindi ko na lang papapasukin kasi mahirap na baka magkasakit. Walang nakataas sa storm signal kanina at kapag ganito raw ang sitwasyon, ayon sa patakarang inilabas ng DepEd nitong Mayo, hindi sa kanila magmumula ang anunsyo ng mga suspensyon ng klase, kundi sa mga local government unit o LGU. Sila po talaga ang nasa posisyon na makakaalam kung ano ang sitwasyon dapat ng ating mga paaralan o ang mga daan o yung mga kondisyon kung ito po ba'y magiging mapanganib o hindi para po sa ating mga mag-aaral. Kung walang anunsyo ang LGU, pwede rin daw magsuspende ng klase ang school administrators. Pero paalala ng DepEd, dapat maanunsyo ang suspensyo bago mag-alas 4:30 ng madaling araw para sa pang-umaga. Alas 11 ng umaga naman para sa mga panghapon. Palagay ko nasa learning curve. Better on the safe side. Mas mabuti na kung hindi nagdeklara siya na hindi naman sumamanggaano yung panahon kesa hindi ho siya nagdeklara at talagang masama ho yung panahon. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na naninibago pa rin ito sa patakaran at hindi agad sila nakapag-anunsyo dahil nangalap pa ng impormasyon sa iba't ibang lugar. Napakalaki ng lungsod Quezon. So may mga lugar na umuulan, may mga lugar na hindi umuulan, may mga lugar kami na bahana, yung iba naman wala namang problema. No? So napakahirap din magbigay ng isang blanket suspension. Bukod sa suspension ng klase na nakadepende sa rekomendasyon ng LGU, umiiral pa rin naman ang patakaran sa automatikong suspensyon ng klase kung may storm signal. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi. Dinalaw na ni Sarangani Representative Manny Pacquiao ang bayan ng Glan sa Sarangani matapos silang salantahin ng flash flood. Todo handa naman ang mga residente ng Datu Piyang sa Maguindanao sakaling tumaas muli ang level ng tubig sa kanilang lugar. Saksi si Haji Rieta. Hanggat maulan ang panahon, tiyak daw mahihirapang mahimbing sa pagtulog ang mga residente sa Latian o swamp area sa bayan ng Datu Piyang sa Maguindanao. Kagabi lang, tumaas daw ang level ng tubig doon. Na, mapiyak kami yun. Pagkaraman, kasaan kami niya. Ang pamilya ni Aling Rupia, muntik daw lumikas matapos halos abutin ng tubig ang kanilang bahay. Dito lang sa, taga-gilid-gilid, hindi man kami nag-ibagpipit. Kung tutuusin, hindi raw kalakasan ng ulan kagabi, kaya posibleng nabarahan na naman daw ng mga water hyacinth ang mga ilog na inaagusan ng Latian. May nakahanda naman daw ng mga bangka ang bawat pamilya rito para sa paglikas. Ganito raw ang karaniwang struktura ng mga bahay dito sa bahaging ito ng Datu Piyang, Maguindanao. Dahil bukod sa mababang lugar, mabilis din na tumaas ang level ng tubig dito. Tuloy naman ang pagsisikap na makabangon ng mga biktima ng flash flood sa Glan, Sarangani. Nakahapon lang ay binisita ni Sarangani Representative Manny Pacquiao. Si Aling Rosemin naiyak ng personal na iabot sa kanya ni Pacquiao ang isang sako ng bigas at iba pang pagkain. Ngayon, masaya kami na natulungan kami ni Manny Pacquiao. Nakita natin yung sitwasyon nila at natuwa naman sila dahil sa dinala nating mga tulong sa kanila, yung mga bigas, mga sardinas, noodles at saka yung bibilihan natin sila ng lupa para hindi na sila bumalik doon sa mga lalapit sa ilog na tirahan. Bukod sa planong relokasyon, nagbigay din siya ng dagdag na pinansyal na tulong sa mga nasalanta ng baha. Mula rito sa Maguindanao, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi. Tatagpuan na ng Philippine Coast Guard ang isa sa 3 nawawalang pasahero ng MV Josil 2 na lumubog sa El Nido, Palawan noong nakaraang linggo. Natukoy na rin ang eksaktong pinaglubugan ng barko. May saksi exclusive, si Emil Sumangil. Kalmado ang dagat ng Maglekani kasama ang mga diver ng Philippine Coast Guard patungo sa pinaglubugan ng MV Josil 2, lulan ng isang rubber boat. Pero nang kalapit kami sa Tent Island, lumakas muli ang alon kaya hindi agad nakaposisyon ng rubber boat. Kinailangan pa lumayo ng ilang metro ang rubber boat mula sa isla para sa isasagawang pagsisid ng mga diver. Kalahating oras man sa ilalim ng dagat ng Coast Guard,
Di ko pa rin silang makita ang tatubang nawawalang pasahero. Pero namataan naman nila ang katawan ng lumubog na MV Josiel 2 na nasa 50 metro raw ang lalim. Kulang-kulang na ang bahagi nito at hindi rin namataan ang makina. Ayon sa Coast Guard, malaking tulong ito sa investigasyon, lalo sa pagtukoy kung saan dumaan at bumangga ang MV Josiel 2 bago tuluyang pasukin ng tubig at tumagilid. Natagpo naman natin siya, pero agad-agad din tumigil tayo dahil malakas ang alon, malakas ang hangin, so malakas din ang kuryente sa ilalim. So para sa safety ng ating mga tauhan, ay medyo tumigil muna po tayo. Maya-maya nakatanggap ang Coast Guard ng ulat mula sa mga kasamahan nito na na-recover ng isa sa 3 nawawalang pasahero sa bandang Culion Island na may kalayuan dito sa El Nido. Nakilala si Julito Buenafe dahil sa kanyang driver's license. Bukas na itutuloy ng Coast Guard at Navy ang paghahanap sa 2 nawawalang pasahero. Lalo pat maganda na raw ang lagay ng panahon doon. Pinapahintulutan na rin makapagatid ng mga turista sa mga isla ang mga ferry boats dito sa El Nido, pero pinag-iingat pa rin ang ilan sa paglaki ng alon. Malakas po masyado yun. Hindi kaya ng boat natin. Masyadong maliit siya. So kailangan pang pahinay-hinayin mo natin yung alon. Katunayan, puno ng mga turista sa mga isla ng Sumiso, Lagen at Minilok nang amin itong ikutin. Mula dito sa El Nido, Palawan, Emil Sumangil ang inyong saksi. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsuntukan sa NAIA, nagkaharap-harap sa piskalya ang mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto at ang kolumnistang Simon Tulfo. Ang nangyaring face-off sa saksi exclusive ni Nelson Canlas. Tila nagkakaiwasan pa ng mga tingin ang kolumnistang Simon Tulfo at ang mag-asawang Claudine Barreto at Raymart Santiago nang magkaharap-harap sa Pasay Regional Trial Court. Ang unang pagkakataon mula nang magkasakitan ng 2 kampo sa NAIA Terminal 3 noong May 6. Mabuti tumarap naman sila at sinusunod nila yung proseso ng batas. Halo-halo yung nararamdaman namin. Siyempre bumabalik yung alaala ng ginawa niya sa amin. Nasa korte na to at yung mga lawyers na rin ang bahala din. Sa inihaing joint counter affidavit, pinabulaan na ng mag-asawang Claudine at Raymart ang kasong physical injuries, grave coercion at grave oral defamation na isinampa laban sa kanila ni Montulfo. Kalakip ng kontra sa laysay ang kopya ng ilang internet-based articles at TV programs na nagpapakita umano na paiba-iba ang pahayag ni Tulfo. Ang kampo ni Tulfo naman, inihain na ang amended complaint para gawing attempted homicide ang dating kasong physical injuries na handa raw pabulaanan sa korte ng mag-asawa. Sa isang punto ng pagdinig, iginit ni Santiago na wala siyang sandatang dala nung nagkasakitan. Hiniling din ng kampo ni Tulfo na isabina ang ilang saksi, kabilang ang customs personnel na si Marlon Atenco na nag-upload umano ng isang video ng awayan sa YouTube. Kasama yung airport police, yung Blue Guards, tapos si Marlon Atenco. Tapos yung 2 Cebu Pacific. Wala ho probative value yung mga video na sinabmit nila kasi hindi ho nila na-authenticate. Wala ho silang taong pinesenta dito sa prosecutor na nagpapatunay na siya ang kumuha ng mga video na yon. Nakatakdang magharap muli ang 2 kampo sa July 3. Nelson Canlas ang inyong saksi. Narito naman ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Magpapatupad ang bawas presyo mga kumpanya ng langis simula mamayang hating gabi. Piso at 2 sentimo kada litro ang bawas presyo sa premium at unleaded gasoline na Petron, Chevron, Shell, Eastern Petroleum at Sea Oil. Piso at 10 sentimo naman ang rollback sa kada litro ng regular gasoline. 50 sentimo naman kada litro ang bawas presyo sa diesel at 35 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Magpapatupad rin ng bawas presyo sa gasolina at diesel ang PTT Philippines habang susunod naman ang Total at Phoenix Petroleum Philippines sa rollback. Bukas sa umaga po yan. Pinayagan na ng Judicial and Bar Council ang live media coverage sa public interview sa mga nominado sa pagka-Chief Justice. Kasabay niyan, pinalawig na rin hanggang July 2 ang nominasyon, kasunod ng apela ng miyembro ng JBC na si Senador Cheese Escudero. Sa ngayon, umabot na sa 38 ang nominado at aplikante. Kasunod ng public interview, ang 3 may pinakamataas na boto mula sa 8 miyembro ng JBC ang sasama sa shortlist kung saan pipili si Pangulong Aquino ng papalit sa napatalsik na si dating Chief Justice Renato Corona.
Sa ibang balita, pinirmahan na ni Pangulong Aquino ang batas na nagtatakda ng mga pagbabago sa Anti-Money Laundering Act. Kabilang dyan ang pagbibigay kapangyarihan sa Anti-Money Laundering Council na silipin ang kahinahinala mga bank account na may utos mula sa korte kahit hindi na ipaalam sa may-ari. Ang Court of Appeals naman ang binigyang kapangyarihan mag-issue ng freeze order sa kahinahinala mga ari-arian at tanging Korte Suprema ang maaaring maglabas ng TRO sa freeze order. Saksihan mamaya. Mga sasakyan na tumangay sa loob mismo ng Camp Aguinaldo, posibleng taga-kampo rin ayon sa AFP. Sa showbiz saksi, singer-songwriter Cynthia Alexander. Sa Amerika na nga ba ipagpapatuloy ang kanyang music career? Queen Elizabeth II, bakit kaya namumula ang mata ng manood ng polo tournament? At tunghayan ang mga asong nagtagisan ng galing sa surfing sa San Diego, California. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi